Isipin mo to, isang bakal na higante. 175 meters ang haba nito, 48,000 tons ang timbang, at kaya nitong magdala ng armas na kayang burahin ang isang bansa. Ito ang Typhoon-class submarine. Ito ang pinakamalaki at pinakanakakatakot na submarine na nagawa ng tao. At ngayon, pag-uusapan natin siya, part by part. Kung bago ka dito, mag-subscribe ka na para sa mas malalalim pang military facts. Pero bago natin simulan ang video na ito, kung gusto mo ng ganitong mga topic, ay huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa susunod kong mga video. Bakit ginawa ang higanteng ito? Balik tayo sa 1970s, panahon ng Cold War. Natakot ang Russia sa lakas ng US Navy. Kaya kailangan nila ng submarine na hindi mahuhuli kahit saan sa mundo. Kaya binuo ang Project 941 na kilala sa codename na Akula sa pagitan ng 1981 hanggang 1989. 6 na typhoon ang nagawa. Ang layunin nila ay simple lang, magtago sa ilalim ng Arctic ice ng ilang buwan at kapag may utos, magpaputok ng nuclear missiles. Ang pangalang Typhoon ay galing sa NATO, pero sa Russia, Akula ang tawag nila dito. Ngayon, pag-usapan natin kung gaano ito kalaki. Ang haba ng Typhoon ay 175 meters. Katumbas ito ng 2 football field. Ang lapad naman ay 23 meters at ang taas ay aabot sa 12 palapag. Sa ibabaw ng tubig, tumitimbang ito ng 23,000 tons. Pero pag nasa ilalim na, aabot ito sa 48,000 tons. May 160 katao ang crew nito. Kasama na dyan ang 52 na officers. Pero hindi sila naghihirap sa loob. Bakit? Kasi meron silang swimming pool, meron silang sauna, at meron din silang gym. Kailangan nila nito kasi 120 days silang nananatili sa ilalim. Ang sikreto ng tibay nito ay ang double hull design. Ibig sabihin, may 2 katawan ang submarine. Kaya sobrang tahimik at matibay ito sa yelo. Ito na yung pinakadelikadong parte. Ang Typhoon ay isang submarine na kayang mag-isa sa digmaan. Nasa likod ng tower nito ang 20 na R-39 rough missiles. Ang bawat isang missile ay kayang magdala ng 10 na nuclear warheads. Ibig sabihin, sa isang submarine pa lang, may 200 na nuclear warheads na ito. Ang range ng missile ay 8,300 kilometers. Kaya nitong tamaan ng Amerika galing mismo sa Russia nang hindi na umaalis sa port. Meron din itong 6 na torpedo tubes para sa depensa, pero ang tunay na layunin ng Typhoon ay deterrence. Nandyan lang siya para hindi ka mag-isip na umatake. Ano naman ang buhay ng 160 katao sa ilalim ng dagat? Una, may 2 nuclear reactor ang Typhoon, kaya tumatakbo ito ng taon nang hindi na kailangang magpagas. Ang oxygen at tubig ay ginagawa mismo mula sa dagat. Ang pagkain naman ay good for 3 months. May malaking freezer, kusina, at mess hall sila. Para hindi mabore at ma-stress ang mga crew, meron silang library, meron silang TV room, at syempre yung sikat na swimming pool. Ang command center naman ay maliit at masikip, pero punong-puno ito ng high-tech na gamit. Dito nangyayari lahat ng mahahalagang desisyon. Ang tanong, nasa na sila ngayon? Ang problema sa Typhoon ay sobrang mahal. Aabot sa $2 bilyong ang gastos sa bawat isa, at sobrang mahal din i-maintain. Dahil din sa START Treaty na pagkasunduan na bawasan ang nuclear weapons. Kaya 5 sa 6 na Typhoon ay niretire na at ni-scrap na. Sa ngayon, isa na lang ang natira. Ito ay ang TK-208 Dmitry Donskoy. Pero hindi na ito pang digma. Ginagamit na lang ito pang test ng mga bagong missiles. At wala na rin silang kapalit. Pinalitan na ang Typhoon ng mas bago at mas maliit na Borei-class submarine. Ang Typhoon, hindi lang ito basta submarine. Ito ay isang babala. Isang babala na hindi dapat binabaliwala. Ano ang mas humanga sa'yo? Yung laki ba nito? Yung sandata? O yung buhay sa loob? I-comment mo yan sa baba. Huwag kalimutan mag-like at mag-follow para sa mas maraming military deep dives. Maraming salamat.